buhay na po ang Pasig. Lalo na sa gabi, grabe. Opo, grabe yun. Department of Tourism, Human Settlements, MMDA, Department of Finance, Department of Budget and Management. So ano-ano pa dyan, LLDA, ano po yan, hindi ko alam. Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Philippine Coast Guard, Philippine Ports, lahat na. NCCA, DILG, Department of Environment and Natural Resources, and etc. Lahat sila Interagency Council for the Pasig River Urban Development. Diba ang ganda? Kailangan po natin ang mga ganitong infrastructure. Binibigyan po ng ating gobyerno, kasalukuyang gobyerno, kahalagahan ng mga open spaces na katulad po nito. Mga pocket gardens na katulad po niyan. Tapos malawak. So bike lane na rin po ito, and we can walk in the future hanggang Laguna. Hanggang Laguna de Bay na po ito. So sana tuloy-tuloy ang developments dito po sa Pasig River. Ayan po sa kabila, kabilaan po yan eh. Oo, pinaganda na rin po ng mga Chinoy community dyan sa kabila. Ito naman po ay maraming agencies, kaya interagency nga po. Pwedeng mag-bike, pwedeng ang daming pwedeng gawin dito sa area na to. Lalong-lalo na pagka-araw na ganito na walang sikat ng araw. So, ito po yung mga paintings na to. Nakalagay dito. Kasama po yung mga struggles. The progress of medicine in the Philippines. Kasi syempre dati po mga babaylan ang mga manggagamot. Tapos nung dumating yung mga Kastila, yung mga pare, mga botanists, yung iba sa kanila, nagdala din sila ng medisina. Tapos nag-combine syempre yung kanila may science. Mga nabasa ko po, marami po sa mga babaylan actually ay pinapatay noong mga panahong iyon. Kasi yung mga babaylan at that time ay talagang napaka mga powerful din sila. Alam nyo ba, para mga raha din sila. Yung iba sa kanila ay galing din naman po sa mga royal family. Syempre yung mga babaylan po, no, ang pinaka powerful na mga babae sa ating mga tribo-tribo. Ito naman po yung fluvial parade. Tama, kasi si Dr. Jose Rizal nga po ay pinasulat siya. May isinulat siya doon sa mga Jesuits, no? Tungkol dito sa fluvial parade, dito po sa Pasig River. Ang dinadala po nila actually is si Nuestra Señora del Paz Buen Viaje ng Antipolo. Yes po. Bakit po Antipolo? Kasi yan pala ang statue of Mama Mary de Antipolo. Paulit-ulit po yan na naglayag papuntang Mexico, papuntang Acapulco, Mexico. Lulan po siya ng galyon. Syempre wala pa pong dati, no? Hindi pa po siya enshrined sa Antipolo. Yan po ang unang nangyari. Aming ligaya na pag may aapi when someone oppresses you, ang mamatay ng dahil sa iyo. It is our pleasure to die for you. 'Di ba? Parte yan ng ating lupang hinirang. 'Di ba? Buhay ay langit sa piling mo. Life is heaven in your arms. Grabe si Mama. Ang inang bayan 'yan. Hindi naman si Mama Mary. Pero very Marian naman po kasi yung mga Filipinos, kaya ang tawag po sa ating bayan ay Pueblo Amante de Maria. Because we love Mama Mary so much. Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta, land of glory, the sun of our affections. Ang bituin at araw niya, kailan pa may, di magdidilim. Its stars and sun forever will never dim.
Uy, kaso pag may clouds, madilim nga eh. Pero actually, it's a blessing for me today. Alam niyo po kung bakit? Para hindi po ako mainitan. At yung mukha ko po ay na-sunburn na talaga. Kita niyo po namumula, grabe. No, dahil sa yung lakad ko nung isang araw. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. O, baliktad yung ating basa ng ating ng ating lupang hinirang. Kasi nagsimula tayo doon sa kabila. So, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Tama. Walang watawat po dito banda. Okay. The sparkle of your flag is shining victory. Ito naman, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Totoo. There is splendor in the poem and songs of beloved freedom. Ganda talaga, no? Itong punong to, talagang tinanggalan na nila. Pero tutubo ulit yan. Don't worry. Iyan, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, through the air of your azure skies, no? Through the seas and mountains, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Ito naman, sa manlulupig, to the conquerors, di ka pasisiil. You shall never surrender. Yun! Lupang hinirang, chosen land. Grabe, no? Oo. Sino ang sumulat ng ating lupang hinirang? Alam niyo po ba kung sino? So, duyan ka ng magiting. You are the cradle of the brave. Ayan po. Bayang Magiliw, beloved country, perlas ng silanganan, pearl of the Orient, alab ng puso, the heart is fervor, sa dibdib mo'y buhay, in your bosom is ever alive. Ang ganda naman yan. Lupang hinirang, pen and ink by Paul Cainto Balan. Ayan. Pen and ink, lupang hinirang. Ito, ang ganda ng kanilang mga ginawa. Ha? Okay. Tinikling. Ayan ang ating national dance. First Mass at Limasawa. Ito po yung Limasawa. 5 asawa daw po. Limasawa Island. Meron nagsasabi Masaw. Pero talagang ang pinaka popular is sa Samar. Okay. Iba naman sabi Samal. Ay, ganyan talaga yun, no? Wala naman tayong lahat doon. Kaya, oo, kahit argue tayo ng argue, mag-disagree man tayo na mag-disagree, kung saan ba talaga, we will never know kung saan exactly. Ayan, ang Philippine Constitution of the Philippines. No, sa panahon ng Commonwealth ni Manuel L. Quezon. Balarila. Yan pa ang aming gamit dati, Balarila. Treaty of Paris, nung binigay na ng mga Kastila sa Amerikano. Magkano ba ang benta nila sa Pilipinas? Yon ang tanong. Kailangan nating alamin. Ito naman, tingnan nyo. Syempre kilala nyo yan. Ang Kuya Boni ninyo, si Bonifacio. Hindi naman pala talaga si Bonifacio no read, no write. Sus, grabe nga. Marunong siya. Self-taught at meron siyang dating mga tutors. Yes, kasi yung nanay niya, taga Binondo, mayaman sila dati nung buhay pa yung kanyang nanay at tatay. Maaga siyang naulila. Kaya ayun po. Pero marunong na siya noon magbasa. Kaya nga niya nalaman dahil nagbasa siya ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At nung namatay si Rizal, dahil talagang niya si Rizal idol na idol nila, no? Nagbabasa sila. Alam niyo po ba? Nagbabasa sila. Kaya dahil nagbabasa sila, alam nila ang mga tenets ng mga sulat ni Dr. Jose Rizal.
Ito naman po sa KKK. No, kaya pumunta po ako doon sa kay no, kay sa bahay po, pero museo ni Gabriela Silang, dahil naman si Gabriela Silang naman ang kumupkop sa mga revolusyonaryo. Oo. Doon nga po yung Balintawak, 'di ba? Monumento. Monumento po 'yun. Ito ang pag-ano nila ng kanilang mga sedula. O kaya nga nahuli si si Tandang Sora dahil wala na siyang sedula na pinakita doon sa nagtatanong sa kanila. Syempre laging meron pong mga meron pong mga Guardia Civil lagi na magtatanong sa inyo. O kumbaga merong mga checkpoints. So, nung dumating na siya sa checkpoint, wala siyang naipakita. Alam na. Alam na na talagang isa siya doon sa mga kumupkop ng mga revolusyonaryo. Ito po, yung galyon. Ayan, dito po yun dati. At syempre, si Rama Tanda at si Ra Sulaiman. Talagang si Ra Sulaiman ang natin, no? Dahil syempre si Matanda, si Aki, ay talagang lolo na yon, no? So, ang pinakamatapang na kinatatakutan nila ay si Ra Sulaiman. Okay, ayan po. Doon sa kabila, sa may Tondo, ang nandoon naman po, iba. Yun naman po si Lakandula. Pero hindi raw yun. Ang Lakandula, ang kaniyang tunay na pangalan, iba. Hindi po siya Lakan. Ang Lakan po, parang Rahan na rin po, no? So, iba ang chieftain doon sa Tondo kesa dito po sa may kabila, dito sa bandang Fort Santiago. Ang title po nito is Filipino Struggles Through History by Carlos Botong Francisco, A Glimpse of Turbulent Past. Siya pala ang nagpinta ng lahat ng iyan, ng mga murals na yan. Pero hindi, ito po reproduction lang. No, reproduction lang. At matagal na nga po iyan si Botong Francisco. Sino po ba yung national artist natin yan na pintor at muralista? Kasi mga murals nga po. Ito siya si Carlos Botong Francisco na namuhay noong 1912 to 1969. So ito po pambansang alagad ng sining, pintor at muralista. Isa sa mga nagsulong ng estilong modernismo at muralismo sa Pilipinas. Isinilang sa Angono, Rizal 4 Nobyembre 1912. Nag-aral sa Universidad ng Pilipinas 1930 to 1935. So 5 years siya dyan, no? Bago gera, bago World War II. So, naging tagaguhit ng Philippine Herald at Manila Tribune, naging katuwang ni Victorio Edades, kasama si Galo Ocampo sa pagpinta ng mural na Rising Philippines 1934. Nagturo sa Universidad ng Santo Tomas 1938, nagwagi sa Gintong Gantimpala para sa mga obra na Angelus at Kaingin, nakasama ni Manuel Conde sa produksyon ng ilang-ilang mga pelikula kabilang ang pamosong Genghis Khan. Binuo ang Angono Arteliers sa kanyang pagbabalik sa Angono. So, 1953. Ayan. I-ano nyo na lang yan. Okay, screenshot nyo na lang po. Ayan po si Botong Francisco. Carlos Botong Francisco.